Sabi na. Sabi na eh. Tama ako. Tama ako eh. Ramdam ko eh. Ramdam ko. O, tignan mo ang bagong Nelson survey. Tingnan mo. Number 1, Love Radio. Love Radio. Number 2, Yes FM. Yes FM. O, dito naman tayo sa bagong KBP RRC survey. Dito naman tayo. Number 1, Love Radio rin. Love Radio. Number 2, Yes FM din. Yes FM. O ha? O ha? Kaya sa lahat ng listeners, Thank you. ang hubad na katotohanan. Radyo, dalawa lang yan. Kung hindi love, edi yes, edi yes, edi yes. Kung hindi yes, edi love, love, love. Number 1, Love Radio. Number 2, Yes FM. Number 1, Love Radio. Number 2, Yes FM. Number 1, Love Radio. Number 2, Yes FM. Kuha mo? God gave me you. Uy, mahal, pagaling ka na ha. Sobra na yan ha. May tao sa kabilang line. Hello? Hello? Ang landi. Kung makahilo, parang, meron ka bang braces? Wala, dati. So, nasanay ka ng ganyan magsalita? Kinakabahan lang. Parang, pero, kasi... Kasi ano eh. Ayan. Kasi ano eh, paano kasi... Ikaw ba pa, Jackson, bakit ka nagmana sa'yo yung anak mo ah? Ano na naman ah? Kailan yung anak ko? Inaway ako na anak mo dati. Anong inaway ka ni Klong Klong? Huy, nakikinig yung anak ko baka. Paano ka inaway ni Klong Klong? Kasi, nakita niya ako dati nagsusmoke. Sabi niya, pangit daw kasi pangit daw sa babae nagsusmoke. Oh, tama yung sinabi ni Klong. Saan mo nakita anak ko? Kapitbahay. Kapitbahay mo si Klong Klong? Dati. Dati? Ay, siya. Yung anak ko may sariling bahay, ano? Ay, baka nakasabay-bay si Klong Klong. Klong Klong, matulog ka na, ano? Uy, nga pala, malapit na ang birthday ng aking prinsesita. Happy birthday, Klong Klong! Happy birthday, Klong Klong! Happy birthday, Klong Klong! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Klong Klong! Huwag ka na kasi mag-smoke. I'll try. Baka I'll try ka. Pati, ring kita dyan. Alright, Aika. Huwag mong pag-usapan si Klong Klong. Buhay mo ang pag-usapan. Okay. Sige, dali. Saan ka sa Quezon City? White Plains. Ha? White Plains. Ay, sosyal! Sosyal! Yeah. Alright, anong ginagawa sa buhay ni Aika? Aghahanap ng trabaho. Nagtrabaho ka na dati? Hindi pa. Never? Never. Nag-aaral ka dati? Yep. College? Tapos, di ka nagtrabaho? Undergrad. Sa Ilonching? Sa Pilipinas lang may ganito, ano? Walang hanap buhay, may bisyo. Mga kaibigan, sa atin lang kaya natin gumanyan. Walang hanap buhay, may bisyo pa rin. Makapal na mukha nyo! Dali, sige na. Papa-advise lang. Alright. Pwede bang batiin ko lang yung mga kagrupo ko sa Test Fire, okay lang? Okay. Ayan, mga Dash, sila Dash Salvador, Migs Rubina, Chris Fernandez, Richard Espiritu, Wendy Rimundo, Aika Go. Pangalan mo pa. And to all the Clicker Camera Club members. Talaga. Tayo, Sunny Merindo, anong maging club ba tayo? Hello na rin kay Boy Animo, Charmaine, Dennis, Jaja, Jev, Junie, Lara, Richard at Sander. Ay, si Sir Sander, yung aming wardrobe dati. Sir, na-miss na kita. Mama Alvin, Ina Maria, Tita Tetsi, kamusta na kayo? Mama Ali, hello, I love you. Kambal, Mrs. Magda, matulog ka na pa. Ayan, sige, dali. Kwento na. Gusto mo ng magandang background? Hindi, kahit wag na. I insist. Dali, kwento. Kasi hindi ko alam kung paano kayo ibabalik ulit yung trust ko dun sa boyfriend ko. Niloko ka niya? Hindi ko alam kung totoo o hindi. Wala pa nang basihan pala eh. Hindi ka nga sure kung niloko ka eh. Kasi iba yung sa iba't ibang sides.
Kwento mo give me a background. Kasi 4 months ago, nung buntis pa lang ako, may work siya. May anak ka na. Yeah. Alright. So, ano ba kayo? Nag-asawa o? Live-in. Hanggang ngayon? Tapos, nung pag-uwi niya, so pagod siya, nag-rest na siya, tulog na siya. Kinalkal mo yung cellphone? Hindi naman. Ano? Hindi ko na siya tinicheck talaga kasi ayoko na rin mag-away sana. Tapos, ring yung phone. Ayan na, hindi nasabihan yung jowa, no? Tapos, sinag ko kasi baka mamaya makastorbo kasi nga late na. Tapos, nung pagka sasagutin ko na, binaba. Tapos, nung tinignan ko... binobosesan lang. Nung tinignan ko yung may nag-text kasi. Tapos, yun nga, katrabaho. Tapos, sabi na, nasa bahay na daw siya. Tapos, inaamoy daw niya yung t-shirt ng boyfriend ko. Baka bading yan. Mukhang bading. Sige, loko-loko. Sige na. Tapos yun. So, parang biglang umakit yung dugo. Umangat yung dugo ko. Kahit sino, kahit pa magagalit ako. Ba't mo inaamoy yan Ayun nga. Saka bakit nasa iyo t-shirt na yan? Pervert. Diba? Bad word. Tapos tinawagan ko. Tapos ko kung sino. Sabi niya, ako daw yung sino. Tapos sabi ko, ako yung girlfriend. Actually, mag-asawa kayo living in together kayo, di ba? Hindi ba bang kasal? I know. Well, technically, kasi ganyan yan Pag ang tingin sa bawat isa ay mag-girlfriend, boyfriend kayo. Pero ginagawa niyo yung function ng mag-asawa. Diba? Live-in lang naman diba? Lulukoy mo yung partner mo, there's a big chance. Kasi sa utak mo, live-in lang may reservation ka Diba? It gives you, diba, the limited amount of commitment. Yan ang pananaw ko dyan. So, ilagay mo sa utak, hindi ka kasal, ilagay mo sa utak mo, asawa mo yan. So, gampanan mo yung pagiging asawa, just being faithful. Alright, okay, go ahead. Tapos, yun nga. Tapos, sinabi ko kung sino ako. Tapos, sabi ko, bakit ganun yung tinext niya? Ano ba siya ng boyfriend ko? Tapos, sabi niya, tropa daw. Kabarkada. Tapos, sabi ko, ba't ganun yung text mo? Ba't tinaka mo yung t-shirt? Ano ka, mananahe? Ganun. Tapos, yun nga. Tinaka ko, bakit kailangan inaamoy? Tapos, tinaka ko kung paano napunta sa kanya. Tapos, hindi na siya kasalta. So, binaba niya. Tapos, natutulog si boyfriend. Sinampal mo? Hindi naman. Binato ko ng phone. Tisan tinamaan? Hindi nga tinamaan Tanga. Tulog na nga. Hindi nga iiwas. Di pa tinamaan. Kasi nagalangan ako. Baka... gusto mo na gumawa ng ingay para alam niyang galit ka? Alright. Okay. So, what's your question? Kasi yun nga. Na-explain niya. Wala daw. Pero, yung mga ibang tao, sinasabi, dapat daw talaga pagsasabi kasi may something daw. The only thing you have to accuse your boyfriend of doing something na cheating is yung tawag na yon. Kasi, nag-doubt na rin ako kasi, nung tinanong ko siya, kasi nag-stay pala siya dun sa house ng girl, kasama yung ibang katrabaho. Pero nung tinanong ko siya, sabi niya, house daw ng lalaki. And then you found out na house ng babae. Ganon. Baka nga mukhang lalaki. Gusto mo, hanapin mo. Wag na. Okay na kami, Tapos, Kailan nangyari? Feb. May mga sumunod ba bang insidente after nun? Wala na? Wala na. Okay. Your question? Yun nga. Kanino ba ako? Gusto ko siya paniwalaan. Kaso nga lang, yung mga text, kasi kinabukasan nun nangulit din yung ibang katrabaho na umiiyak nga daw yung babae kasi hindi daw sinabi na magkasama pala kami. So, basically, we can just paint a picture na
there's something went on para gumanon yung girl, di ba? Hindi naman siguro sira ulo yung girl para, di ba? Para, maybe she was led on by your husband, di ba? O, itong husband mo naman, sinungaling din, ayaw umamin. Alright, ganito, alright, Aika, I fully support you sa duda mo sa iyong asawa. Okay? Normal yun, kahit sino eh. Sino ba naman loko-loko magsabi na, uy, may tumawag sa'yo, inamoy na t-shirt mo. Musta na siya? Walang magre-react ng gano'n. Di ba? Gagalit ka talaga. Naiintindihan kita. Alright? Naiintindihan kita. At syempre, ganito pagpalagay na natin, I will take the side na baka wala namang ginawa yung asawa. Baka lang, ha? O kaya, may ginawa o wala, kung alam niya na hindi ka komportable sa nalaman mo, di ba? He must do something. Kailangan may gawin siya. Kasi kumbaga hindi maganda na pabayaan ka niyang nagdududa sa kanya. Hindi healthy yun. Sabihin na natin, siya yung lalaki, sabihin niya, wala akong ginawa, kahit ma-frustrate siya. Pag alam niya na, di ba, kahit wala siyang ginawa, but if he can do something to address yung frustration mo about something na nalaman mo, kailangan gawin niya ng paraan. May ginagawa ba siyang paraan? Sinasabi niya lang na wala. Tapos sorry daw kasi nagsinungaling siya na hindi niya kagad sinabi na doon nga sila nagstay. Pero wala pa rin yung assurance. Well, kasi nga wala namang ginawa, di ba? Kasi you need more. Well, sa isang relasyon, Aika, kahit sabihin ko sa'yo na you need more, Aika, di ba? Demand for proof na ipakitang wala nga talagang naganap. There was nothing between the two of them. Pero alam mo, Aika, nasa isang relasyon ka na sometimes, even if it may seem that he's lying, you have to believe. Yeah. Nandun ka sa ganung relasyon eh. Di ba? Because, if we have trust sa mga partners natin, ang trust kasi madaling sirain. Oo. Di ba? Pero, ang faith, iba kasi yung faith sa trust. Pag trust, masira yun once, twice, it's over. Pag faith kasi, maloko ka, magawang ka ng mali, kasama loob, magagalit ka. But deep in your heart, you know that someday, di ba, everything will be okay. Di ba, I believe, di ba, with all of my heart na ganito man nagaganap ngayon, itong lalaking to, he will find his way home sa puso ko and he will be faithful soon kahit unfaithful siya ngayon. Mga ganun. Ang tanong dito, can you give your husband the faith, di ba, na necessary to go on in life? Well, if that's a yes, you may not fully believe your husband right now. Alright? Yeah. You may not fully believe him, but if nagsinungaling siya, kasalanan niya, problema na niya yun, di ba? But you know that whatever happens, you will grow old with him. Di ba? If mahal mo ba siya? Sobra mahal mo siya, well, be the person to teach him na, di ba, on how to treat you. Ikaw magturo sa kanya on how to treat someone like you who loves him with all that you have. Alright? Do you love your husband with all that you have? Yes. With everything that you are? Yes. Will you give him everything that you can give just to make it work? Yes. Then, it's not a question kung may tiwala sa kanya o wala. Time will, di ba? Time will bring back the trust that you need kung wala siyang gagawin ulit. But whatever happens, anumang away ang dumating, pukuli mo man siya nilang cellphone, you will wake up every day with him. You will go to bed every night. Diba? The only thing that you wanna see, mukha ng anak niya, mukha niya. Diba? Do you plan of staying forever with him? Yes. Well, time for you to tell him. Go ahead. Anong pangalan niya? Miko. Miko, nasan siya ngayon? Nasa... pauwi na siguro. Nakaantabay kaya? Baka hindi. Well, siguro makakaabot naman chismis sa kanya. Makakaabot. Narinig ng mga kapatid. RJ, go ahead. Ano ba pangalan? Miko. Miko. Sino ba si RJ? Iwan ko sa'yo. Yung kanina yun. Sorry. Miko. Babaya, mag-away pa kami. Oo nga, pasensya na. Ako yata yung gumawa ng Alright. Ano tawagan nyo? D. Alright. D, Miko. D, sorry kung hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwala. Pero, alam ko na
love mo din naman ako sobra. Sana, next time